Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng manghusga base lang sa kasarian. Dahil sabi nga ni Mayor Arthur B. Robes sa mga Sanusenya, ituloy nyo lang. Naniniwala ako sa inyong kakayanan. Kayang-kaya naman. Kaya babae naman. Area Sanusenya. Listen and don't judge. Being different is power. Do not be afraid. Be different. Siya si Rovilyn Silvero, 31 years old mula sa Barangay Fatima 5, 4 feet 3 inches, data encoder sa Office of the City Civil Registrar. Kakaiba? Hindi. Natatangi. Kumbaga dito po kasi professional. Professional treatment, okay naman po. Nag-treat naman po kami ng dito po sa office ng as a family. Wala pong judgment, wala pong questions about sa mga differences. Sa akin po kasi hindi ko na po siya iniisip eh. Si Lord na lang pong bahala kung ano man pong sabihin nila. Thankful na lang po ako kasi lagi na lang ako nagdadasal. Si Lord na lang po lagi kong kausap pagka may nararamdaman ako. Siyempre po minsan nagta-question bakit ako different. Pero okay lang. Basta dasal lang. Hindi man daw siya katangkaran, matayog naman ang kanyang pangarap at hindi kailanman masusukat ang puso niya sa pagsiservisyo sa mga kapwa Sanusenyo. Kasi ako yung taong gagawin ko lang yung dapat kong gawin. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho ko. Kung anong po yung ibigay sa akin, tas gagawin ko. Talagang sa bahay, tumutulong po ako sa sari-sari store, sa online selling po ng mga kapatid ko, ganun. Sa akin po kasi talaga, pagkatapos ko po dito sa work, time ko naman po yung pag nasa bahay na ako for family bonding. Napakahalaga po. Kasi yun po yung magiging strength mo. Kung ano naman po yung ginagawa namin, nagtutulungan naman po kami. At hindi ko naman po naramdaman na iba ako. Siya naman si Jail Chief Inspector Cherifer Bayaga Apostol, 36 years old, nakapagtapos ng Bachelor of Science in Public Safety. Ang pinili niyang propesyon, pinangungunahan karamihan at literal na pinalilibutan ng mga kalalakihan. Siya lang naman kasi ang City Jail Warden ng Jail Male Dormitory ng lungsod. Nandito tayo sa male-dominated world, di ba? So, tapos isang babae magli-lead sa isang male dormitory, no. Hindi maiiwasan yung gender bias na, si ma'am yung warden ng male, parang bakit babae? Parang gano'n yung mga lagi nilang sinasabi na, pwede pala yun, babae yung mag-lead sa mga agency na male dominated. So, yun yung mga usually naririnig namin sa hindi lang sa within the BGMP, kundi outside, lalo na yung mga other agency. Bakit BGMP? Marami pong nagtanong sa akin yan. Kasi I'm a graduate of the Philippine National Police Academy. So, pwede ako mamili. Pwede ako mag-Philippine National Police, pwede ako mag-Bureau of Fire Protection, and pwede ako mag-BGMP. So, bakit si BGMP ang pinili ko? Kasi noon, may nagsasabi na you have to have a heart para maging BGMP ka. No, kasi yung iba yung magse-serve ka sa tinatawag nilang the lost, the least, and the last member of the community. So sila yun. So siguro andun yung puso ko na sila yung mga paglingkuran ko compared sa ibang agency. Malaking hamon man, buong husay niya itong ginagampanan dahil na rin sa tiwala ng kanyang mga kasamahan. Kasi being a head, nakakakaba na yun. Tapos ipupunta ka pa sa isang city jail na ang personnel mo na hawak is 61 personnel. Tapos mostly lalaki din kasi ang babae dito is 5 lang, pang-5 ako. Tapos lahat lalaki na. And yung mga alaga namin or yung mga PDL namin is 798 male na nakakulong ngayon. Opo. So, yun yung mga nagiging hamon. Pero unti-unti, dahil nga tayo ay trained na jail officer, trained to serve, ayun po, napag-aaralan natin at naibibigay natin yung mga serbisyo na panukala ni BGMP para sa ating mga
kasamahan na pansamantalang pinagkaitan ng kalayaan. Ginagalang nila yung ranggo ko, hindi nila tinitignan na, ay, babae yan si ma'am, huwag natin sundin. Ay, babae yan si ma'am, iba yung... Hindi ko naramdaman yun dito. No? Kasi pag nagsabi ako, nagbigay ako ng instruction, welcome naman yung mga comment nila, ma'am, mas maganda to. Okay, ina-accept ko yun. No? Parang tulong-tulong kami. Ako lang yung head, pero sa decision making, kasama ko silang na-decision para sa unit nito. Pero gaya ng ibang mga kababaihan, likas daw sa kanya ang pagiging emosyonal. Pero hindi niya ito itinuturing na kahinaan. Bagkus, isang natural na pakiramdam na kailangang kontrolin sa iba't ibang pagkakataon. Hindi natin maiwasan yun kasi as a woman is emotional talaga tayo. No? Hindi natin maiwasan yun. Pero dahil kailangan natin magpakita ng katigasan at yun nga, strong tayo sa harap nila, meron tayong control. Kinokontrol natin yung emosyon kasi hindi tayo pwedeng pag malungkot sila, umiiyak sila, iiyak ka rin. No? Pwede tayong makisimpatya, pero hindi yung parehas na kayo nag-iiyakan. Yung ganun po. So, may emotional control pagdating sa pag-handle ng mga PDL, ganun din ng personnel. Pag nabanggit na yung medyo lumalambot tayo, pero sabi ko nga, meron tayong emotional control. Hindi natin pwedeng ipakita na yun yung weakness natin kasi ang dami nung umaasa sa atin na nagtumitingin at tumitingala sa atin as the head of this jail facility. Bukod sa pagiging lingkod bayan, isa ring proud ilaw ng tahanan si Ma'am Cherifer, Mami Cherifer. Isa yan sa challenges ng isang professional woman na may pamilya at may anak. So may dalawang akong anak ngayon, isang 7 and 4. And nakasettle sa Pampanga, malayo, 2 hours. No? Pero yun nga po, buti na lang andyan na si Messenger, andyan ang video call, andyan na telephone, and may CCTV na pwede mo silang i-monitor. Kaya medyo na babawasan yung pag-aalala mo sa mga anak. Pero yun na, we're making the most out of the time na, kunwari, dadalaw ako, may off ako, pupunta ako, dadalawin ko sila. Yun, ini-spend namin talaga, mina-maximize namin yung time. Kasi nga, hindi ako araw-araw na nandun para gabayan yung mga. Dito sa The Rising City, sa pangungunan ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, pantay-pantay, hindi lang ang mga karapatan, kundi ang pagpapakita ng kakayahan ng mga kababaihan. Sina Rovilyn at Cherifer, magkaiba man ng mundong ginagalawan, simbolo ng mga kababaihang dapat tularan. Just trust in the Lord. Kung napipil niyo pong kakaiba or iba po kayo, wag po kayong matakot. Tumawag kay Lord. Wag po kayong matakot. Huwag lang matakot. Sabi ko nga, do not underestimate yourself. Do not doubt yourself ever. No? Hindi mawawala. Merong critics, merong mga magsasabi na hindi mo kaya, huwag mo nang subukan yan. Suko ka lang. Huwag, tiwala lang sa sarili. No? Kasi ikaw yan, nasa iyo yung pagdesisyon na yan. And tandaan mo na meron at meron, kahit isa lang, na nagtitiwala at tumitingin sa iyo. At yun yung dahilan para magpatuloy tayong mangarap at tahakin kung ano man yung gusto natin na pangarap. To all the incredible women out there, keep breaking barriers. We are unstoppable, so let's uplift each other and empower one another every day. Kayang-kaya naman, kaya babae naman. Mula sa Public Information Office at sa ngalan ng buong pamahalaang lungsod, saludo po kami sa lahat ng mga babae. Happy Women's Month! Mabuhay ang lahat ng mga kababaihan. Arya Sanusenya. Para sa Balitang Sanusenyo, ako si Arya Moblianda, Public Information Office. Thank you for watching! Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang mga official social media pages ng city government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow ang kanilang mga official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts.
check nyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph. At syempre, huwag din kakalimutang mag-like, comment at share ng ating mga contents. Maraming salamat, Arya Sanosenyo!